Isang yakap sa inyong mga puso, mga mahal kong tagapakinig. Ako po si Clara at muli kayong inaanyayahan sa pag-ibig sa likod ng luha. Ang ating kanlungan ng mga pusong nagmamahal, nasasaktan at muling bumabangon. Sabi nila, ang pinakamasakit na sugat ay hindi nakikita ng mata. Ito yung sugat sa tiwala. Paano kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong buhay ay siya palang unti-unting sisira nito? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Eliana. Tapos na ang paghahari-harian mo, Eliana. Ang mga salita ay parang bubog na tumusok sa kanyang pandinig. Malamig, matigas, at puno ng tagumpay. Sa susunod na linggo, akin na ang Imperial Group. Hindi man lang kumurap si Eliana. Nakatitig lang siya sa kisame ng kanyang silid. Isang kisameng mas puti pa sa pag-asang unti-unti nang nawawala sa kanyang dibdib. Ang lalaking nagsasalita, si Victor, ay nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Inayos nito ang mamahaling kurbata. Sinisipat ang sariling refleksyon sa malaking salamin sa dingding. At wala kang magagawa. Ito ang boses na dating nangako sa kanya ng habambuhay. Ito ang mukha na minsan niyang pinangarap makasama sa pagtanda. Ngayon, ang boses na yon ay lason at ang mukhang iyon ay imahe ng isang demonyo. Bakit, Victor? Tanong ng isip niya. Pero walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Naramdaman niya ang lamig ng kumot sa kanyang mga paa. Mga paang hindi na niya maramdaman. Mga paang hindi na makakatayo para ipaglaban ang sarili. Ang dating reyna ng sarili niyang imperyo, ngayon ay isang bilanggo sa sariling kama. Tumalikod si Victor at ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay parang pagpitik ng orasan, papalapit sa kanyang katapusan. Bago ito tuluyang lumabas, huminto ito sa may pinto. Magpagaling ka, sabi nito, pero ang tono ay puno ng pang-aalipusta. Enjoy your retirement, mahal ko. At isinara nito ang pinto. Katahimikan, ilang minuto ang lumipas bago pumasok ang isang babaeng may edad na, si Nanay Faye. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Sa kamay nito ay isang mangkok ng mainit na sabaw. Anak, mahinang tawag nito. Hindi sumagot si Eliana, na natiling nakatingin sa itaas. Isang butil ng luha ang gumulong mula sa gilid ng kanyang mata. Dumaloy sa kanyang sentido at nawala sa kanyang buhok. Naupo si Nanay Faye sa tabi niya. Ibinaba ang mangkok at kinuha ang suklay. Dahan-dahan, sinuklay nito ang mahabang buhok ni Eliana. Isang ritual na ginagawa nito mula pa noong bata siya. Kahit talikuran ka ng lahat, nandito lang ako, anak. Bulong ni Nanay Faye, at sa boses nito, narinig ni Eliana ang galit na pilit tinatago para sa kanya. Lumipas ang mga araw na parang mga anino. Ang balita tungkol sa emergency board meeting na ipinatawag ni Victor ay kumalat na. Ang mga doktor ay sumuko na. Psychosomatic paralysis, sabi nila. Ang pinsala sa kanyang gulugod ay hindi sapat para maging dahilan ng ganitong kalalang paralysis. Ang isip niya, ang durog niyang puso, ang nagkukulong sa kanyang katawan. Isang hapon, pumasok ang abogado ng pamilya, si Attorney Reyes, na may dalang pag-aalala sa mukha. Eliana, sabi nito, nauubusan na tayo ng oras. Alam ko, sagot ni Eliana. Ang boses ay mahina at paos. May isa pa tayong pag-asa, pero hindi ko sigurado. Nag-aalangan ng abogado. He's unorthodox. Hindi siya doktor, pero ang mga review tungkol sa kanya, hindi ka pani-paniwala. Sino siya? Tanong ni Eliana, walang interes. Ang pangalan niya ay Marco Cruz, isang physical therapist. Kinagabihan, dumating siya. Narinig muna ni Eliana ang tunog. Ang kakaibang tunog ng goma ng sapatos sa makintab at mamahaling sahig ng kanyang mansyon. Sunod niyang nakita ang anino nito sa may pintuan. Isang matangkad na lalaki
Nakasuot lang ng simpleng itim na t-shirt at maong. Ang buhok ay bahagyang magulo at ang balat ay kulay kayumanggi, halatang sanay sa araw. Pero ang mga mata nito, nang magtama ang kanilang paningin, nakita ni Eliana ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa iba. Walang awa, walang pagkamangha sa kanyang yaman. Tumingin ito sa kanya na parang isang problemang kailangang solusyonan. Ikaw si Eliana Imperial, sabi nito. Hindi yun tanong. Hindi sumagot si Eliana. Itinaas lang niya ang kanyang kilay, ang dati niyang paraan, para matakot ang sinumang empleyado. Pero hindi ito natinag. Lumapit ito sa kama niya at inilapag ang isang luma at gasgas na leather bag sa sahig. Tiningnan nito ang mga binti ni Eliana na nababalutan ng kumot. Gusto mong maglakad ulit? Diretsong tanong nito. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Eliana. Ano sa tingin mo? Hindi pinansin ni Marco ang kanyang sarkasmo. Tumingin ito sa mga mata niya. Kaya mo pa bang lumaban? Natigilan si Eliana. Sa lahat ng nagtanong sa kanya, ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tanong na yon. Hindi kung okay ka lang ba? Hindi kung ano ang kailangan mo, kundi kung kaya pa ba niyang lumaban. Sabihin nating oo. Sagot niya. Hinahamon ito. Kaya mo ba talaga akong pagalingin? Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Pinag-aralan siya ni Marco mula ulo hanggang paa na para bang tinitimbang ang bawat piraso ng kanyang pagkatao. Sa wakas, nagsalita ito. Ang boses ay kalmado pero may bigat. Kaya kitang patayuin ulit. Pero sa isang kondisyon. Magkano? Putol ni Eliana. Sanay siyang lahat ng bagay ay may presyo. Umiling si Marco. Hindi pera ang kailangan ko sa'yo. Tinitigan niya si Eliana ng diretso sa mata, ang tingin ay matalim at hindi nagpapatinag. Ang kondisyon ko. Susundin mo lahat ng sasabihin ko. Walang tanong-tanong. Kinabukasan, pumasok si Marco sa silid ni Eliana nang may dalang isang makapal na rubber mat. Ang tunog ng kanyang sapatos na goma sa sahig na marmol ay isang ingay na hindi nababagay sa karangyaan ng paligid. Isang paalala na may dayuhang pumasok sa kanyang kaharian. Inilatag ni Marco ang mat sa sahig. Okay, unang-una sa lahat, sabi nito, kailangan mong bumaba sa kama. Tiningnan siya ni Eliana na para bang nababaliw ito. At paano ko gagawin yon, Henyo? Gagapang ka. Isang salita. 4 na pantig. Pero para kay Eliana, isa iyong insulto. Siya si Eliana Imperial, na sanay na ang mga tao ang yumuyuko sa kakanya, ngayon ay uutusang gumapang na parang hayop. Hindi mo ba ako narinig? Sarkastikong sabi niya. Lumpo ako. Ang mga braso mo hindi lumpo. Kalmadong sagot ni Marco. Ang core mo, kailangan lang gisingin. Hindi ka makakatayo kung hindi mo muna matutunang gumapang. Ito ang pinaka-basic na koneksyon ng utak at katawan. We have to start from zero. I will not do it. Matigas niyang sabi. Kung ganon, aalis na ako. Sabi ni Marco at nagsimula ng pulutin ang kanyang bag. Walang pag-aalangan. Walang pakiusap. Natigilan si Eliana. Nakita niya sa mga mata nito na hindi ito nagbibiro. Magkano? Desperadong sabi niya. Dodoblehin ko ang bayad mo. Just find another way. A more practical way. Huminto si Marco at humarap sa kanya. Isang maliit, mapait na ngiti ang sumilay sa labi nito. Hindi lahat ng bagay sa mundo nabibili ng pera mo, Miss Imperial. Hindi mo kayang bayaran ng isang milagro, pero pwede mo itong pagtrabahuhan. Iniwan nito ang rubber mat sa sahig at lumabas ng silid. Pumasok si Nanay Fe. Ang muka ay nag-aalab sa galit. Anong klaseng panggagamot yan? Balahura ang lalaking yon. Walang respeto. Paalisin na natin siya, Eliana. Pero hindi kumibo si Eliana. Nakatitig lang siya sa rubber mat na nasa sahig. Isang simbolo ng kanyang kahihiyan, ang kanyang pagkatalo. Tanghali.
Nagdala si Nanay Faye ng isang bandeja ng pagkain, inihaw na salmon, asparagus, at quinoa salad. Ang paborito ni Eliana, pero tiningnan niya lang ito, walang gana. Mula sa bintana ng kanyang silid, natanaw niya si Marco sa hardin. Nakaupo ito sa ilalim ng isang puno ng mangga. Binuksan nito ang isang maliit na lalagyanan, ang kanyang tanghalian. Mula sa malayo, kitang-kita niya isang dako ng kanin at 2 pirasong tuyo. Pinanood niya itong kumain. Inasahan niyang makikita ang itsura ng isang taong kaawa-awa. Pero mali siya. Kumakain si Marco ng may kapayapaan. Tahimik. Walang reklamo. Pagkatapos, uminom ito ng tubig mula sa isang lumang water jug. Sumandal sa puno at pumikit. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Eliana. Isang damdaming hindi niya maintindihan. Nang hapon na yon, nakarinig siya ng boses mula sa labas ng kanyang pinto. Boses ni Marco, kausap sa telepono. Opo, opo, Itay. Iniinom ko naman po ang gamot ko sa oras. Mahinang sabi nito. Huwag na po kayong mag-alala dyan. Konting tiis pa, Itay. Makakaya natin to. Itay? Naisip ni Eliana. Kaya pala. Kaya pala kailangan niya ng malaking pera. Ang lahat ng ito ay isang malaking palabas para makakolekta ng bayad para sa pamilya niya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang ulo. Ginamit pa nito ang salitang laban sa kanya. Pero sa huli, pera lang din pala ang habol. Nang pumasok si Marco ulit sa silid, handa na si Eliana. Tapos na ang araw. Maari ka nang umalis. Malamig niyang sabi. Lumapit si Marco. Hindi pinansin ang sinabi niya. Inabot nito ang isang baso ng tubig mula sa kanyang bedside table at inilahad sa kanya. Hindi ka pa umiinom buong araw. Uminom ka. Iyon na ang huling patak. Ang pag-aalala sa boses nito na ngayon ay tunog pagkukunwari na lang sa kanyang pandinig. Ang pag-asta nito na parang may karapatan ito sa kanya. Buong lakas niyang iwinasiwas ang kanyang kamay. Tinamaan niya ang baso. Tumapo ng tubig, bumasa sa t-shirt at sa mukha ni Marco. Nagkaroon ng nakabibinging katahimikan. Naghihintay si Eliana ng sigaw, ng galit. Pero wala. Dahan-dahang pinunasan ni Marco ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang palad. Tumingin ito sa basang sahig pagkatapos ay sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi galit. Malungkot ang mga ito. Sayang ang tubig, mahinang sabi nito. Mas maraming may kailangan yan. Tumalikod ito at lumabas ng silid. Naiwan si Eliana. Nakatulala. Ang mga salita nito ay mas malakas pa sa isang sampal. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating si Marco, naramdaman niya ang isang bagay na mas masahol pa sa galit. Naramdaman niya ang hiya. Isang patak ng tubig ang gumulong mula sa buhok ni Marco. At sa isip ni Eliana, ang patak na yon ay kasing bigat ng buong mundo. Kinabukasan, hindi dinala ni Marco ang rubber mat. Wala rin siyang dalang anumang kagamitan para sa therapy. Ang tanging dala niya ay isang luma at maalikabok na kahon na gawa sa karton. Inilapag niya ito sa sahig. Si Eliana, na inasahan ng muli ang isang pagtatalo, ay nagtaka. Tiningnan niya ang kahon. Pagkatapos ay si Marco. Ano yan? Tanong niya. Hindi ko alam. Sagot ni Marco. Nakita ko lang to sa bodega ninyo. Sabi ni Nanay Fe. Sa'yo raw to. Sumimangot si Eliana. Basura yan. Itapon mo. Hindi kumibo si Marco. Sa halip, naupo ito sa sahig. Binuksan ng kahon at nagsimulang maglabas ng mga laman nito. Isang lumang litrato, sabi ni Marco. Ang boses ay parang isang tagapagsalaysay. Isang batang babae na nakangiti, kasama ang kanyang ama. Mukha siyang masaya. Hindi tiningnan ni Eliana, pero alam niya kung anong litrato yon. Sa hardin, nakakandito sa balikat ng kanyang ama. Halos abot na niya ang langit. Isang manikang may tastas na damit, patuloy ni Marco. Hindi tumitingin sa kanya.
Tila kinakausap lang ang sarili. Mukhang paborito ito sa sobrang pagkayakap. At isang maliit na diary, sabi nito, binuklat ang isang maliit na kwadernong kulay rosas. Ang unang pahina, sulat kamay ng isang bata. Dear Diary, balang araw, magiging kasing galing ako ni Papa. Itigil mo yan, utos ni Eliana. Pero ang boses niya ay nagsisimula ng manginig. Hindi siya pinansin ni Marco. Binuklat nito ang isa pang pahina. Sabi dito, ang sarap ng ice cream na binili ni Papa kanina. Chocolate flavor. Sana bukas, bilhan niya ulit ako. Tumigil ka na. Sigaw niya, at sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng napakaraming taon ay nagkaroon ng lamat. At pagkatapos, isang hikbi. Mahina sa una, pero sinundan ng isa pa at isa pa, hanggang sa naging isang agos ng luhang matagal na niyang kinimkim. Umiyak siya para sa batang babae sa litrato. Umiyak siya para sa mga pangarap sa loob ng diary. At umiyak siya para sa babaeng nakahiga ngayon sa kama na nawala hindi lang ang kanyang mga binti, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang si Eliana. Nang medyo tumahan na ito, kumuha siya ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at tahimik na inilapag sa tabi ng unan ni Eliana. Isinara ni Marco ang kahon, pero bago niya ito maitabi, bumukas ang pinto. Si Victor. Pumasok ito na may mapanuyang nangiti sa labi. Oh, what's this? Naglalaro kayo ng mga basura? Tiningnan niya si Marco mula ulo hanggang paa. Napakababa na pala ng standards mo, Eliana. Nag-hire ka ng basurero bilang therapist? Namumula pa ang mga mata ni Eliana sa pag-iyak. Dati, sa ganitong sitwasyon, mananahimik lang siya. Hahayaan lang niya si Victor. Pero ngayon, may nag-iba. Umalis ka, Victor, sabi niya. Ang boses ay paos, pero may bigat. May awtoridad na matagal nang nawala. Get out! Nagulat si Victor sa kanyang tono. Sumimangot ito, pero hindi na nakipagtalo. Fine, but remember, the clock is ticking. At umalis ito, isinarado ang pinto ng may kaunting diin. Nang sila na lang ulit ang naiwan, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tumayo na si Marco para umalis. Pagod na pagod si Eliana, pisikal at emosyonal. Bago siya umalis, kinuha ni Marco ang baso ng tubig sa mesa at inilagay sa abot kamay ni Eliana. Walang salita, isang simpleng kilos lang. Nang akmang tatalikod na si Marco, nagsalita si Eliana. Sandali! Humarap ito. Ang mga paa ko, sabi ni Eliana. Ang mga luha ay nagbabanta na namang tumulo. Bakit ayaw nilang gumalaw? Lumapit si Marco. Naupo ito sa gilid ng kama, isang bagay na hindi pa niya ginagawa dati. Dahil galit ka, Eliana. Galit? Huminga ka ng malalim. Mahinahon niyang sabi. Sinunod naman siya ni Eliana. Ngayon, isipin mo ang bigat ng paa mo. Iyon lang, damhin mo. Ipinikit ni Eliana ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang alisin sa isip niya si Victor, ang kumpanya, ang lahat. Ang tanging na sa isip niya ay ang utos ni Marco. Ang bigat, ang galit, ang lahat ng emosyon ay dumaloy pababa sa kanyang mga binti, sa kanyang mga paa. At nangyari ito, isang kislot, halos hindi mararamdaman. Pero nandoon, ang hililiit na daliri sa kanyang kanang paa ay gumalaw. Bahagya, pero gumalaw. Nanlaki ang mga mata ni Eliana. Napatingin siya kay Marco, hindi makapaniwala. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Hindi ka galit sa akin, Eliana, sabi nito. Ang boses ay mababa at puno ng kahulugan. Galit ka dahil hinayaan mong may ibang kumontrol sa buhay mo. Hinawakan ni Marco ang kanyang paa. Ang paghawak ay professional, pero may kakaibang init. Pero ngayon, dagdag niya,
Habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata, sinisimulan mo nang bawiin yon. Nag-iba ang hangin sa loob ng mansyon ng mga imperial. Wala na ang bigat ng pag-aaway. Napalitan ito ng isang tahimik na determinasyon. Sumusunod na si Eliana sa mga utos ni Marco. Kahit gaano pa ito kahirap o nakakababa ng pride. Natutunan niyang sa bawat utos ni Marco, mayroong dahilan. Sa bawat ehersisyo, mayroong pag-asa. Ngayon ang araw ng kanilang unang malaking pagsubok, ang paglipat mula sa kama papunta sa wheelchair nang walang tulong mula kay Nanay Fe. Okay, Eliana, sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado at nagbibigay lakas. Gagamitin mo ang lakas ng braso mo para iangat ang sarili mo. Iswing mo ang katawan mo papunta rito. Handa ako. Hindi ka babagsak. Humugot ng malalim na hininga si Eliana. Tumingin siya sa distansya sa pagitan ng kama at ng wheelchair. Dati, iyon ay isang hakbang lang. Ngayon, parang isang bangin. Paano kung hindi ko kaya? Bulong niya. Paano kung kaya mo? Sagot ni Marco. Nagtiwala siya. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang mga braso. Naramdaman niya ang pag-igting ng kanyang mga kalamnan. Ang pamimitig. Nag-angat siya. Isang sigaw ng pagod ang kumawala sa kanya. Sa isang saglit, pakiramdam niya ay babagsak siya. Ngunit naramdaman niya ang matatag na kamay ni Marco sa kanyang likod. Hindi para buhatin siya, kundi para suportahan lang. At pagkatapos, isang malakas na bagsak. Pero hindi sa sahig, kundi sa upuan ng wheelchair. Napahingal si Eliana, pawis na pwis, pero nakaupo siya. Siya mismo ang gumawa. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. Tumingala siya kay Marco at nakita niyang nakangiti rin ito. Magaling, sabi lang nito. Pero sa dalawang salitang iyon, naramdaman ni Eliana ang bigat ng isang tunay na tagumpay. Para i-celebrate yan, sabi ni Marco. Magpapahangin tayo. Bago pa man siya makatanggi, itinulak na ni Marco ang wheelchair palabas ng malamig na silid, patungo sa init ng araw sa hardin. Ito ang unang beses na nakalabas si Eliana sa loob ng maraming linggo. Di naman niya ang sinag ng araw sa kanyang balat. Naamoy niya ang mga bulaklak na rosas na paborito ng kanyang ina. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Sa unang pagkakataon, hindi sila nag-uusap tungkol sa therapy. Alam mo, biglang sabi ni Marco, sa barangay namin, kapag may ganitong malaking puno, ginagawa naming meeting place. Diyan nagaganap lahat ng tsismisan. Napangiti si Eliana. Talaga? Anong pinagchichismisan nyo? Madami. Kung sino ang nanalo sa tongits kagabi. Kung bakit ang aso ni Aling Nena ay tumahol ng tumahol. Mga ganoong bagay. Very practical, di ba? Natawa si Eliana. Isang mahinang tawa, pero totoo. Galing sa puso. Natigilan si Marco nang marinig iyon na para bang nakarinig siya ng isang pambihirang musika. Bakit? Tanong ni Eliana. Napansin ang pagtitig nito. Wala. Mabilis na sagot ni Marco. Umiwas ng tingin. Ngayon lang ulit kita naririnig tumawa. Tumahimik sila sandali. Tumingin si Eliana sa malayo. Salamat, Marco. Para saan? Dahil binalik mo sa akin ang pag-asa. Humarap siya dito. Maari ba akong magtanong? Tungkol sa tatay mo. Sabi mo, kailangan niya ng tulong. Siya ba ang nagturo sa'yo ng lahat ng ito? Isang kakaibang lungkot ang dumaan sa mga mata ni Marco. Oo, siya ang pinakamagaling kong guro. Iyon lang, walang dagdag na detalye. Pero sapat na yon para maramdaman ni Eliana ang lalim ng pagmamahal at respeto nito para sa ama. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Eliana. Ang pagod sa katawan ay nandyan, pero ang isip niya ay gising na gising. At nang sa wakas ay dinalaw siya ng antok, isang panaginip ang sumalubong sa kanya.
Hindi ito malinaw. Pira-piraso lang. Ang tunog ng nababasag na kahoy. Ang pakiramdam ng pagkahulog. Mabilis. Nakakatakot. Isang matinis na sigaw. Sigaw ng isang bata. At isang mukha. Isang malabong mukha ng isang lalaki na sumisigaw ng kanyang pangalan. May dugo sa kanyang mga kamay. Nagising si Eliana na humihingal. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Anong panaginip iyon? Bakit parang totoo? Bakit parang isang alaala na matagal nang ibinaon sa limot? Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa lumang bodega, naglilinis si Nanay Fe. Pinupunasan niya ang alikabok sa mga lumang gamit, mga bagay na tinago na para kalimutan. Sa isang sulok, nakita niya ang isang malaking baul na bakal. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Puro mga lumang dokumento, mga papeles ng negosyo. Pero sa ilalim ng mga ito, may isang folder na may markang Medical Confidential. Binuksan niya ito. Mga lumang medical records ng pamilya Imperial, mga resulta ng check-up, mga reseta, at isang manipis na file tungkol sa isang aksidente noong bata pa, si Eliana. Habang binabasa niya ang mga nakasulat, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Isang pangalan ang paulit-ulit na nabanggit sa report ng doktor. Ibinalik niya ang folder, ang mga kamay ay nanginginig. Napasandal siya sa pader. Ang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na takot at pag-aalala. Sa katahimikan ng bodega, isang pangalan ang binulong niya sa hangin. Dr. Cruz. Congratulations, Eliana. Nakaisang linggo na tayo. Nakangiting sabi ni Marco habang tinutulungan si Eliana sa kanyang morning stretches. Ang sakit sa kanyang mga kalamnan ay naging isang pamilyar na paalala. Isang paalala na siya ay buhay at siya ay lumalaban. Isang linggo pa lang, biro ni Eliana, humihingal. Pakiramdam ko isang taon na. Ganoon talaga kapag nag-i-enjoy, sagot ni Marco. At pareho silang natawa. Pagkatapos ng kanilang sesyon, nang akala ni Eliana ay tapos na ang araw, sinabi ni Marco, may pupuntahan tayo. Saan? Tanong niya habang itinutulak nito ang kanyang wheelchair palabas ng pinto. Hindi mo sinabi sa akin na may lakad tayo. Parte to ng therapy, sabi lang nito. Trust me. Sumakay sila sa isang van na may ramp para sa wheelchair. Nagmaneho si Marco palayo sa Marangyang Subdivision, palayo sa matataas na pader ng mansyon. Pumasok sila sa mga kalyeng masisikip at maingay, ang mundo ni Marco. Huminto sila sa harap ng isang maliit na kainan sa tabi ng kalsada, isang karinderya. May mga mesang plastik, mga bangkong kahoy, at isang malaking puno ng mangga na nagbibigay lilim sa buong lugar. Ang amoy ng iniihaw na liyempo at sinangag ay nangingibabaw sa hangin. Tiningnan ni Eliana ang lugar nang may pagkasuklam. Dito? Kakain tayo dito? Masarap ang sisig nila dito, sabi ni Marco, na para bang hindi napansin ang reaksyon niya. Maingat niyang ibinaba si Eliana mula sa van. Hindi ako kumakain ng ganito, marising sabi ni Eliana. Ngumiti si Marco. Paano mo nalaman kung hindi mo pa natitikman? Kinausap niya ang isang matandang babae na nagluluto. Aling Rosie, pabili po ng 2 order ng special sisig nyo at 2 kanin. Marco, iho, masayang bati ng babae. Napadalaw ka at may kasama kang magandang binibini. Napilitan lang ngumiti si Eliana. Itinulak ni Marco ang kanyang wheelchair papunta sa isang mesa sa ilalim ng puno. May mga batang naghahabulan. May mga construction worker na nagtatawanan habang kumakain. Ito ay isang mundo na napapanood niya lang dati mula sa bintana ng kanyang mamahaling kotse. Nang dumating ang pagkain, sa una ay nag-aalangan si Eliana. Pero sa huli, dala ng gutom at ng pangungumbinsi sa mga mata ni Marco. Sumubo siya at nagulat siya. Masarap nga. Ang anghang.
Ang asim, ang lutong, may kakaibang lasa ito. Ang lasa ng totoong buhay. Habang kumakain, nagkwento si Marco tungkol sa mga kapitbahay nila, tungkol sa fiesta sa kanilang barangay. At si Eliana, sa unang pagkakataon, ay nakinig na hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. Kumusta na ang tatay Anton mo? Tanong ni Aling Rosie habang dinadalhan sila ng tubig. Ang bayani ng barangay natin, sana'y magpagaling na siya. Ngumiti si Marco, isang matamis, pero malungkot ng ngiti. Salamat po, Aling Rosie. Gagaling din po siya. Bayani? Naisip ni Eliana. Isang bayani? Nang matapos silang kumain, tumayo si Marco para magbayad. Ako na, biglang sabi ni Eliana. Nagulat si Marco. Sigurado ka? Oo. Kinuha niya ang kanyang wallet, isang bagay na matagal na niyang hindi nagagamit. Kumuha siya ng 1,000 piso. Wala po akong panukli sa 1,000, ma'am, sabi ni Aling Rosie. Natigilan si Eliana. Sanay siyang mag-abot ng credit card o malaking pera. Hindi niya alam ang gagawin. Mahinahon siyang tinulungan ni Marco. Eliana, ito ang 200. Iabot mo kay Aling Rosie. Ang bill natin ay 180 pesos. Ang sukli mo ay 20 pesos. Nanginginig ang kamay ni Eliana habang inaabot ang pera. Nang ibigay sa kanya ni Aling Rosie ang 20 pesos na sukli, tinitigan niya ito. 20 pesos. Barya lang. Pero sa sandaling iyon, pakiramdam niya hawak niya ang isang kayamanan. Isang bagay na pinagpaguran niya. Sa biyahe pabalik, habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang langit, isang komportabling katahimikan ang namagitan sa kanila. Masaya ako ngayon, Marco, mahinang sabi ni Eliana, hindi nakatingin sa kanya. Ako rin, Eliana, sagot ni Marco. Ang mga mata ay nasa daan, pero ang ngiti ay para sa kanya. Pagdating nila sa mansyon, ang pakiramdam ng kapayapaan ay agad na naglaho. Nakatayo sa gitna ng engrandeng sala si Victor. Perpekto ang suot, makintab ang sapatos, at may isang mapanlait na ngiti sa kanyang mga labi. Hawak niya ang isang folder. Well, 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 sabi nito, ang boses ay tumataginting sa lamig ng silid. Nag-date pa yata ang pasyente at ang kanyang therapist. Hindi kumibo si Eliana. Itinulak ni Marco ang wheelchair palapit. Habang naglalaro kayo, patuloy ni Victor, itinaas ang folder na hawak niya. Ako naman nagtatrabaho. Lumapit ito at inilapag ang folder sa kandungan ni Eliana. Pinapirmahan ko na sa board. Within 48 hours, aalisin na ang pangalan mo bilang CEO ng kumpanya. Mahal ko. Ang nangiti ni Victor ay parang isang punyal. Matagumpay, malupit, at walang awa. Ang init ng masayang hapon ay biglang napalitan ng nagyayelong takot. 48 hours, ulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Eliana ang mga salitang iyon. Parang isang death sentence, ang kumpanyang itinatag ng kanyang ama, ang kanyang legacy, mawawala na parang bula. Huwag kang mag-alala. Ang boses ni Marco ang pumutol sa kanyang pagkatulala. Nakaluhod ito sa harap ng kanyang wheelchair, tinititigan siya ng diretso sa mata. Hindi pa tapos ang laban. Meron pa tayong 2 araw, sabi nito. Dodoblehin natin ang trabaho. Kakayanin natin to. Sa unang pagkakataon, ang salitang natin ay nagbigay ng kakaibang lakas kay Eliana. Hindi na siya nag-iisa. Kinabukasan, naging isang kampo ng giyera ang kanyang silid. Mas maaga si Marco, mas mahirap ang mga ehersisyo. May sakit, may pagod, pero wala ng reklamo. Sa bawat patak ng pawis, nakikita ni Eliana ang mukha ni Victor. At lalo siyang nagkakaroon ng determinasyon. Nagtiwala siya kay Marco. Ang bawat paghawak nito sa kanyang mga binti, ang bawat salita ng pagpapalakas ng loob, ay parang lubid na humihila sa kanya paakyat mula sa kadiliman. Isang hapon, habang nagpapahinga sila, tahimik na pinapanood ni Eliana si Marco.
habang maingat nitong hinihigpitan ng isang tornilyo sa kanyang wheelchair. Ang mga kamay nito, malalaki at magaspang, pero ang kilos ay puno ng ingat. Naisip niya, ang mga kamay na ito ang pinakapinagkakatiwalaan niya sa buong mundo ngayon. Sandali lang, may tatawagan lang ako, paalam ni Marco, at lumabas ito sa terrace para sagutin ang isang tawag. Tumango lang si Eliana, nakangiti. Pero habang nakatingin siya sa likod nito, biglang may naramdaman siyang kakaiba. Isang malamig na kaba dahil sa katahimikan ng mansyon at dahil bahagyang nakabukas ang sliding door, narinig niya ang ilang pira-pirasong salita. Oo, alam ko po, kailangan nating mag-ingat. Isang saglit na katahimikan. Hindi pa niya alam. Natigilan si Eliana. Sino ang hindi pa alam? Anong hindi pa alam? Opo, tungkol sa nangyari noon, sa mga Imperial. Ang puso ni Eliana ay biglang tumigil sa pagtibok. Imperial? Ang pamilya niya? Kailangan ko ang pera bago mahuli ang lahat. Huwag kayong mag-alala. Itay, malapit na. Ang huling mga salita ay parang isang martilyong pumukpok sa kanyang ulo. Kailangan ko ang pera. Nangyari noon sa mga Imperial, hindi pa niya alam. Ang imahe ng mga kamay ni Marco na maingat na nag-aayos ng kanyang wheelchair ay biglang nagbago. Ang mga kamay na pinagkatiwalaan niya, ngayon ay parang mga kamay ng isang traidor. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng pasensya, ang pagdadala sa kanya sa karinderya. Lahat ba yon ay isang palabas, isang kalkuladong plano para makuha ang tiwala niya. At ang pera niya, ang bayani. Siya pala ang biktima. Nang bumalik si Marco sa silid, ang nangiti nito ay kasing init pa rin ng dati. Okay, balik na tayo sa Marco. Ang boses ni Eliana ay kasing lamig ng yelo. Natigilan si Marco sa pagbabago ng tono nito. Dahan-dahang itinaas ni Eliana ang kanyang paningin. Wala na ang ngiti, wala na ang pag-asa. Ang nandoon lang ay isang matalim at nanunumbat na tingin. Ang tingin ng dating Eliana Imperial. Anong problema? Nag-aalalang tanong ni Marco. Hindi sumagot si Eliana. Tinitigan niya lang ito. Bawat segundo ng katahimikan ay parang isang karayom. Pagkatapos, nagsalita siya. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng lason. Marco, anong kinalaman ng pamilya mo sa pamilya ko? Nakita ni Eliana ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang ngiti ay naglaho. Ang init sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na hindi mabasa ni Eliana. Pagkagulat o takot dahil nahuli na siya. Ang katahimikan ni Marco ay ang tanging sagot na kailangan ni Eliana. At sa katahimikang yon, ang tiwalang unti-unti nilang binuo ay gumuho at naging abo. Ang katahimikan sa silid ay masakit. Bawat tibok ng puso ni Eliana ay isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig habang hinihintay niya ang sagot na maaring sumira sa lahat. Bumuntong hininga si Marco. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa sahig na para bang nahihiyang harapin ang mga mata ni Eliana. Totoo, mahina nitong inamin. May kaugnayan nga ang pamilya ko sa inyo. Isang kirot ang naramdaman ni Eliana. Ang pagkumpirma, kahit inaasahan na niya, masakit pa rin. Itinaas ni Marco ang kanyang paningin at ngayon, nakita ni Eliana ang pait at ang bigat ng isang kwentong matagal na nitong dinadala. Ang tatay ko, panimula niya, si Dr. Antonio Cruz, isa siyang surgeon noon, marahil ang pinakamagaling sa henerasyon niya, at nagtatrabaho siya sa ospital na pag-aari ng mga Imperial. Nanlaki ang mga mata ni Eliana. Maraming taon na ang nakalipas, patuloy ni Marco. Nagkaroon ng isang komplikadong operasyon, isang pasyenteng mayaman at makapangyarihan. Things went wrong. Hindi dahil sa tatay ko.
pero kailangan ng isang taong dapat sisihin. At ang pinakamadaling sisihin ay ang isang doktor na walang backer, walang pangalan, at galing lang sa hirap. Ang tatay ko, sabi ni Marco. At sa unang pagkakataon, narinig ni Eliana ang panginginig sa boses nito. Tinanggal siya sa ospital, inalisan ng lisensya, sinira nila ang pangalan niya, sinira nila ang buhay niya, at ang pamilya imperial. Wala silang ginawa para tumulong. Nakatulala lang si Eliana. Ang kwento ni Marco, umaalingaw-ngaw dito ang sarili niyang sitwasyon, ang pagiging biktima ng kapangyarihan, ang kawalang katarungan. Kaya pala kailangan mo ng pera, bulong ni Eliana. Para sa kanya, tumango si Marco. Mula noon, hindi na siya nakabangon, nagkasakit siya. Ang pera, para yon sa operasyon na kailangan niya. Ang tanging paraan para mabigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay na ipinagkait sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Eliana. Sasabihin ko ba sa isang imperial na ang pamilya niya ang dahilan ng pagkasira ng pamilya ko? Mapait na tanong ni Marco. Maniniwala ka ba? O tatawanan mo lang ako at ipagtatabu yan? Hindi nakasagot si Eliana. Dahil alam niyang tama si Marco. Ang dating Eliana ay gagawin nga iyon. Tumingin si Marco sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Eliana, maniwala ka sa akin. Nandito ako para tulungan ka. Pero kailangan ko ring iligtas ang tatay ko. Hindi ako ang kalaban mo. Gulong-gulo ang isip ni Eliana. Gusto niyang maniwala. Ang mga salita niya ay parang mga susi na dahan-dahang binubuksan ng pinto ng kanyang puso na isinara niya kanina lang. Ang pangangailangan niyang gumaling para labanan si Victor ay mas malakas kaysa sa kanyang pagdududa. Sige, sabi niya, isang desisyon na ginawa hindi ng isip, kundi ng puso. Maniniwala ako sa'yo. Isang ngingiti ng kusunet ang gumuhit sa mukha ni Marco. Kinuha nito ang wallet at may inilabas na isang luma at lukot na litrato. Ipinakita niya ito kay Eliana. Isang lalaking nakangiti. Medyo may edad na, pero ang mga mata ay mabait at mukhang pagod. Siya si Itay, sabi ni Marco. Ito ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Nang gabing iyon, pag-alis ni Marco, pumasok si Nanay Fe. Nakita niya ang pananahimik ni Eliana. Narinig ko ang usapan ninyo, mahinang sabi ng matanda. Nanay Fe, totoo po ba? Tanong ni Eliana. Totoo bang may doktor na sinira ang pamilya natin? Umiling si Nanay Fe, ang mga mata ay malungkot. Hindi ganoon kasimple, anak. Hindi kasamaan ang nangyari noon. Isa iyong biro ng tadhana, isang napakabigat na kasalanan na binago ang buhay ng lahat. Ang mga salita ng matanda ay misteryoso at nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sagot. Kinabukasan, mas doble ang kanilang determinasyon. Kailangan nilang habulin ng oras. Sa huling bahagi ng kanilang sesyon, sinabi ni Marco, subukan natin. Ang alin? Tumayo. Nanlaki ang mga mata ni Eliana. Hindi ko kaya. Kaya mo. Hawakan mo ang mga balikat ko. Gamitin mo ang lahat ng lakas mo. Magtiwala ka sa akin. Nanginginig, ginawa ni Eliana ang sinabi niya. Kumapit siya ng mahigpit. Ginamit niya ang lakas ng kanyang braso, ang galit niya kay Victor, ang pag-asa na bigay ni Marco. Itinulak niya ang sarili paakyat. Naramdaman niya ang pag-igting, ang sakit, ang panginginig ng kanyang mga binti. At pagkatapos, naramdaman niya ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Nakatayo siya, nanginginig, pero nakatayo. Napaluha si Eliana. Marco, nakatayo ako. Sabi ko sa'yo. Nakangiting sabi ni Marco. Ang mga kamay ay nakahawak sa bewang ni Eliana para suportahan siya. 10 segundo. 10 segundong parang isang buong buhay. Sa gitna ng kanilang tagumpay, sa gitna ng mga luhang iyon,
Napatingin si Eliana sa kamay ni Marco na nakahawak sa kanya at may nakita siya. Sa pulsuhan nito, isang manipis na peklat, maputi na dahil sa katagalan. Pero nandoon, isang peklat na napakapamilyar. Ang eksaktong peklat na nakita niya sa kanyang panaginip. Ang saya na naramdaman niya ay biglang naglaho, napalitan ng isang nung kilabot. Ang peklat. Hindi maalis sa isip ni Eliana ang peklat na yon. Isang maliit na marka lang, pero para sa kanya, isa itong susi sa isang pinto ng nakaraan na matagal na niyang isinara at pilit kinalimutan. Ang panaginip, ang pagkahulog, ang sigaw, ang mukha ng lalaki. Kinabukasan, hindi siya mapakali. Bawat paghawak ni Marco ay nagbibigay sa kanya ng malamig na kaba. Ang tiwalang ipinagkaloob niya kahapon ay napalitan na naman ng isang nakakabinging pagdududa. "May problema ba, Eliana?" tanong ni Marco. "Parang wala ka sa sarili mo." "Pagod lang ako," pagsisinungaling niya. Pagkaalis ni Marco ng hapong yon, tinawag niya si Nanay Faye. "Nanay Faye," sabi niya, ang boses ay seryoso. "Yung baul na nakita ninyo sa bodega, yung may mga medical records, dalhin ninyo dito. Ngayon na." Nag-aalangan man, sinunod siya ng matanda. Dinala nito ang mabigat at maalikabok na baul. Nanginginig ang kamay ni Eliana habang binubuksan niya ito. Hinalungkat niya ang mga papeles, mga lumang dokumento ng negosyo, mga sulat. At sa ilalim nandoon nga ang folder. Medical. Confidential. Binuklat niya ito. Ang unang mga pahina ay tungkol sa mga simpleng lagnat at trangkaso. Pero habang papalalim siya, bumibigat ang kanyang paghinga at nakita niya ito. Isang file. Incident report. Pediatrics wing. Ang pangalan ng pasyente, Eliana Imperial, edad 7. Ang dahilan, nahulog mula sa isang treehouse. Nagtamo ng malalim na sugat sa braso. Nanginginig niyang binasa ang mga detalye. Ang pagdating niya sa emergency room, duguan at umiiyak. Ang kaguluhan. At ang pangalan ng unang rumesponde, ang batang medical intern na mabilis na tumahi sa kanyang sugat para pigilan ang pagdurugo na siyang nag-iwan ng permanenteng peklat. Ang pangalan ng intern, Antonio Cruz, napahawak si Eliana sa kanyang bibig. Totoo nga, ang ama ni Marco ang nagligtas sa kanya. Ang peklat na ito ay tanda ng utang na loob. Isang bahagi niya ang nakahinga ng maluwag. Ito lang iyon, isang koneksyon mula sa nakaraan. Pero may isa pang folder na nakasiksik sa likod. Mas makapal, mas mabigat. Ang selyo nito ay may markang final review. Binuksan niya ito. Isang ibang insidente. PETSA. 2 linggo pagkatapos ng aksidente niya sa treehouse. Pangalan ng pasyente, Daniel Imperial. Edad, Chato 5. Napahinto sa paghinga si Eliana. Si Daniel, ang nakababata niyang kapatid. Ang kalaro niya, ang anino niya, isang mukhang halos kinalimutan na niya. Diagnosis, severe head trauma, nahulog sa hagdanan habang naghahabulan. Kinakapos siya ng hininga habang binabasa ang report ng operasyon. Ang mahabang oras, ang mga komplikasyon, ang desperasyon sa mga salita ng doktor, at ang huling pahina, ang resulta. Time of death, 11:52 p.m. Sa ilalim nito, ang konklusyon ng review board. Fatal error in surgical procedure. At ang pangalan ng doktor na responsable. Lead surgeon, Dr. Antonio Cruz. Binitiwan ni Eliana ang mga papel na para bang napapaso siya. Ang mundo niya ay gumuho. Ang lalaking nagligtas sa kanya ay siya ring lalaking pumatay sa kapatid niya. Ang kwento ni Marco tungkol sa kanyang ama na siniraan at inapi. Lahat kasinungalingan. Isang baluktot na bersyon ng isang katotohanang mas masakit pa sa kahit anong sugat. Ang lahat ng ito, ang paglapit niya, ang pagtulong niya, isang plano. Naramdaman niya ang pagdudugo ng kanyang puso, isang pagtataksil na napakalalim
napakadilim. Nahagip ng kanyang kamay ang isang litrato na nahulog mula sa folder. Isang kupas na larawan. Siya na may malaking ngiti at bungi-bungi pang nangipin. At sa tabi niya ay isang batang lalaki na mahigpit ang yakap sa kanya. Si Daniel. Ang sakit ng pagkawala na matagal na niyang ibinaon ay bumalik. Mas matindi pa kaysa dati. At ang sakit na yon ay hinaluan ng isang nag-aalab na galit. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. May dalang isang maliit na bola at isang malapad na ngiti. Eliana, may good news ako. Naaprubahan na ng supplier ang custom leg brace natin. Darating na bukas. Napahinto siya nang makita ang itsura ni Eliana. Ang mga papel na nakakalat sa sahig. Ang luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pero hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng puot. Bago pa man siya makapagsalita, dinampot ni Eliana ang buong folder at ibinato ito sa kanya. Tumama ito sa dibdib ni Marco at kumalat ang mga lumang papel sa kanyang paanan. Kaya pala, sabi ni Eliana, ang boses ay nanginginig sa galit na hindi niya mapigilan. Kaya pala alam na alam mo kung paano ako saktan. Tumingin si Marco mula sa mga papel papunta sa nag-aapoy na mga mata ni Eliana. Gulong-gulo. Eliana, anong... Huwag ka nang magkunwari. Sigaw niya, ang bawat salita ay isang saksak sa sarili niyang puso. Ito ba ang plano ninyo? Ito ba ang paghihiganti ninyo? Tumayo siya. O sinubukan niyang tumayo. Nanginginig sa galit bago napagtanto ang kanyang kalagayan. Ang kanyang walang silbing mga binti. Balak niyo bang tapusin ang hindi natapos ng tatay mo? Nakatayo si Marco sa gitna ng mga nagkalat na papel, ang mga abo ng nakaraan na sumusunog ngayon sa kanilang kasalukuyan. Ang akusasyon ni Eliana ay parang isang punyal na nakatarak sa kanyang dibdib, ipinaikot-ikot para mas lalong sumakit. Eliana, hindi ganyan. Simula niya na ang boses ay puno ng desperasyon. Hindi totoo yan. Pakinggan mo ako. Pakinggan ka? Isang tawang walang saya ang kumawala kay Eliana. Nakinig ako sa'yo. Naniwala ako sa'yo. At ginamit mo lang lahat yon. Dinuro niya si Marco. Ang mga daliri ay nanginginig sa galit. Ang pagpunta natin sa karinderya, ang mga kwento mo, ang pag-asa na binigay mo, lahat yon para lang makalapit ka sa akin, para saktan ako, para iparamdam sa akin ang naramdaman ng pamilya mo. Hindi! Sigaw ni Marco, isang sigaw ng pagtutol na puno ng sakit. Tinulungan kitang tumayo, Eliana. Totoo lahat yon. Para ano? Para mas masakit kapag itinulak mo ako ulit pababa. Hagulgol ni Eliana. Sinubukan niyang itulak ang sarili, gamit ang lakas ng kanyang mga braso para umatras, palayo sa kanya, palayo sa katotohanan. Ngunit walang nangyari. Ang lakas na naramdaman niya kahapon ay naglaho. Ang kanyang mga binti na sandaling nakatikim ng sahig ay bumalik sa pagiging dalawang pirasong bato. Mabigat, malamig, at walang buhay. Ang koneksyon na kanilang binuo, ang tulay sa pagitan ng kanyang isip at katawan, ay winasak ng kanyang sariling pagdududa at galit. Lumayas ka, bulong niya, ang boses ay basag. Hindi gumalaw si Marco. Sinabi kong lumayas ka, sigaw niya buong lakas. Get out of my house, sinungaling, anak ng mamamatay tao. Ang huling mga salita ay tumama kay Marco na parang isang malakas na sampal. Nakita ni Eliana ang sakit sa mga mata nito, isang sakit na mas malalim pa sa galit. Tumalikod si Marco nang walang imik. Pinulot niya ang kanyang bag. Sa bawat hakbang niya palabas, pakiramdam ni Eliana ay may pirasong pinuputol mula sa kanyang kaluluwa. Nang sumarado ang pinto, bumuhos ang lahat. Ibinato ni Eliana ang lahat ng kaya niyang abutin. Isang unan, isang libro, isang baso na nabasag sa sahig. At pagkatapos, nang wala nang mailabas na galit, ang tanging natira
ay ang kanyang sariling paghagulgol. Isang tunog ng pusong tuluyang nawasak. Ibinagsak niya ang sarili sa kama, niyakap ang kanyang mga tuhod, at umiyak hanggang sa wala ng luhang lumabas. Ang dilim na pilit niyang tinakasan ay bumalik para lunurin siya. Bumukas ang pinto. Si Victor. Narinig siguro nito ang kaguluhan. Isang nangiti ng tagumpay ang nasa labi nito nang makita ang kalagayan ni Eliana. Mukhang hindi naging maganda ang therapy session mo, sabi nito, puno ng pang-uuyam. Huwag kang mag-alala. Malapit ka nang magkaroon ng maraming oras para magpahinga. Lumapit ito at nag-iwan ng isang sobre sa kanyang mesa. Invitation para sa board meeting bukas para gawing opisyal ang pag-alis mo sa trono. At umalis ito, iniwan si Eliana sa gitna ng mga basag na bubog at basag na pag-asa. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Malakas, walang tigil. Mula sa bintana ng kusina, nakita ni Nanay Fe ang isang anino sa labas ng malaking gate ng mansyon. Isang lalaking nakatayo lang sa gitna ng ulan. Hindi gumagalaw. Basang-basa, si Marco. Hindi ito umalis. Nakatayo lang ito doon, nakatingin sa bintana ng silid ni Eliana na para bang sa pagbabantay niya, mababago pa niya ang nangyari. Kumuha ng payong si Nanay Fe. Akmang lalabas ito para ibigay sa kanya, pero huminto. Sa halip, lumapit siya sa isang guard, may ibinulong at iniabot ang payong. Nakita niya ang guard na lumabas at tahimik na inilapag ang bukas na payong sa tabi ni Marco. Hindi man lang lumingon si Marco. Pero ang kilos na yon ni Nanay Fe, isang kilos ng kaunting habag, ay isang tanong na walang sagot. Bumalik si Nanay Fe sa loob. Mabigat ang kanyang puso. Pumanhik siya sa itaas at huminto sa harap ng isang lumang aparador sa hallway. Binuksan niya ito at mula sa isang lihim na kahon, kinuha niya ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang lumang sulat. Nangingilaw na ang papel sa katagalan at ang tinta ay medyo kumupas na. Pumasok siya sa silid ni Eliana. Naabutan niyang nakatingin lang ito sa kawalan. Ang mga mata ay tuyo na sa pag-iyak. Eliana, anak, mahinang sabi ni Nanay Fe. Hindi lumingon si Eliana. May kailangan kang malaman. Patuloy ng matanda. Ang boses ay nanginginig. Inilahad niya ang sulat. Tungkol sa araw na yon. Tungkol sa tatay ni Marco at sa tatay mo. Tiningnan ni Eliana ang sulat na hawak ni Nanay Fe. Ang papel ay kulay dilaw na sa kalumaan. Ang sulat kamay ay elegante ngunit bahagyang nanginginig. Ano yan? Tanong ni Eliana. Ang boses ay walang buhay. Wala na siyang pakialam. Basahin mo, anak. Pakiusap ni Nanay Fe. Para sa sarili mong kapayapaan. May pag-aatubili niyang kinuha ang sulat. Binuksan niya ito. Ang petsa sa itaas ay pamilyar. Isang araw pagkatapos ng pagkamatay ni Daniel. Ang sulat ay para sa kanyang ama, si Don Ricardo Imperial, at ang pangalan sa dulo, Dr. Antonio Cruz. Sinimulan niyang basahin. Mahal na Don Ricardo, isinulat ko ang liham na ito hindi para humingi ng tawad sa isang kasalanang hindi ko ginawa, kundi para ipaalam sa inyo ang bigat na dadalhin ko habang buhay. Alam nating dalawa kung ano talaga ang nangyari sa loob ng operating room ng gabing iyon. Napahinto si Eliana. Itinaas niya ang tingin kay Nanay Fe na tumangulang, hinihikayat siyang magpatuloy. Nang magkaroon ng komplikasyon, alam kong kaya kong isalba ang inyong anak. Ang prosedurang kailangan ay simple pero delikado. Ngunit dumating kayo. Sa inyong pagiging hepe ng ospital, sa inyong pagiging ama, itinulak ninyo ako palayo. Kinuha ninyo ang scalpel. Sinabi ninyong kayo ang gagawa. Ang puso ni Eliana ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Masakit. Sinubukan ko kayong pigilan, Don Ricardo. Sinabi kong mali ang inyong gagawin. Ngunit sinigawan ninyo ako. Sa harap ng lahat ng nurse, sinabi ninyong sino lang ako para questionin ang isang imperial. Ako, na isang hamak na doktor na pinag-aral ninyo dahil sa utang na loob.
Utang na loob. Ang mga salitang yon ay parang lason. Nangyari na nga ang kinatatakutan ko. Ang inyong kamay na nanginginig sa takot at pride ang nagkamali. Hindi ang sa akin. Ngunit pagkatapos ng lahat, sa harap ng review board, ako ang itinuro ninyo. Ako ang sinisi ninyo. At ako, dahil sa hiya, dahil sa takot at dahil sa bigat ng utang na loob, nanahimik ako. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa pananahimik na yon. Iyon ang tunay kong kasalanan. Pero mas hindi ko mapapatawad ang ginawa ninyo sa sarili ninyong anak at sa alaala niya. Dala ko ang krus na ito habang buhay, pero sana, sa inyong pag-iisa, dalhin ninyo rin ang bigat ng katotohanan. Sumasa inyo, Antonio Cruz. Binitiwan ni Eliana ang sulat. Nahulog ito sa sahig na parang isang tuyong dahon. Ang kanyang ama, ang kanyang perpektong ama, ang idolo niya. Nagsimulang mag-unahan ang mga alaala sa kanyang isip. Ang pagiging istrikto ng kanyang ama. Ang galit nito kapag nagkakamali. Ang mga sigaw sa loob ng bahay. Ang biglaang pagbabago nito matapos mamatay ni Daniel. Naging mas malamig, mas malayo. Bakit ngayon niyo lang sinabi to, Nanay Fe? Tanong ni Eliana. Ang boses ay isang pakiusap. Dahil ipinagbili ng ama mo, sagot ng matanda, ang mga luha ay dumadaloy na rin sa kanyang mga pisngi. Bago siya mamatay, ibinigay niya sa akin ang sulat na yan. Hindi niya ito binasa. Sinabi niyang, sunugin ko. Pero hindi ko nagawa. Itinago ko. Dahil alam kong balang araw, kakailanganin ng katotohanan na lumabas. Isang kasinungalingan. Ang buong buhay niya ay itinayo sa isang kasinungalingan. Ang galit niya kay Dr. Cruz. Ang pagkamuhi niya sa pamilya nito. Lahat ay mali. Si Marco. Ang mga salitang sinabi niya sa kanya, anak ng mamamatay tao, ay bumalik at sinampal siya. Ang sakit na nakita niya sa mga mata nito. Hindi yun pagkukunwari. Iyon ay sakit ng isang taong muling sinaksak sa parehong sugat. Naramdaman niya ang matinding hiya. Isang pagsisisi na parang lason na kumakalat sa kanyang buong katawan. Si Marco, bulong niya. Kailangan ko siyang makausap. Sinubukan niyang abutin ang kanyang cellphone sa bedside table. Ngunit habang ginagawa niya yon, biglang tumunog ang telepono ni Nanay Fe. Hello, sagot ng matanda. Sino to? Ang mukha ni Nanay Fe ay biglang namutla. Ano? Nasaan kayo? Sige, papunta na kami. Ano yon, Nanay Fe? Kinakabahang tanong ni Eliana. Tumingin sa kanya si Nanay Fe. Ang mga mata ay puno ng takot. Ang tatay ni Marco, si Dr. Cruz? Napatigil ang matanda. Hirap lunukin ang mga salita. Inaatake sa puso. Isinugod siya sa ospital. Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat na tumama sa natitirang lakas ni Eliana. Ang lalaking sinira ng kanyang pamilya ay nasa bingit ng kamatayan. Ang lalaking ama ng taong sinaktan niya ng husto. Ang oras ay hindi na lang para sa kanyang kumpanya. Ang oras ay nauubos na para sa lahat. Tumingin siya kay Nanay Fe. Ang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyon na hindi pa nakikita ng matanda kailanman. Nasaan si Marco? Nasa ospital daw, sagot ni Nanay Fe. Tulungan ninyo ako, sabi ni Eliana habang itinutulak ang kumot palayo. Tulungan ninyo akong makapunta sa wheelchair. Kailangan kong pumunta doon. Pero Eliana, hindi mo kaya. Kailangan, mariing sabi ni Eliana. Kailangan niya ako. At sa mga matang iyon, nakita ni Nanay Fe hindi ang isang pasyenteng lumpo, kundi ang isang babaeng handang bumangon mula sa abo, hindi para sa sarili niya, kundi para itama ang isang pagkakamaling sumira sa napakaraming buhay. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong alaala na lang para kay Eliana. Ang tanging nararamdaman pa niya ay ang bawat segundo na tumitikas palayo. Bawat ilaw trapiko na parang isang kaaway.
Sa tulong ni Nanay Faye at ng driver, na halos buhatin siya papasok sa wheelchair at isakay sa van, narating nila ang emergency room. Maingay, magulo. Ang amoy ng antiseptic ay nanunuot sa hangin. Itinulak ni Nanay Faye ang wheelchair sa gitna ng mga taong nagmamadali. Saan daw dinala si Dr. Cruz? Tanong ni Eliana. ICU, sabi sa telepono. Sagot ni Nanay Faye. Nakita nila siya sa dulo ng isang mahabang pasilyo sa labas ng mga salaming pinto ng intensive care unit. Nakaupo si Marco sa isang upuang plastik. Ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Isang imahe ng kabuuang pagkatalo. Dahan-dahang itinulak ni Nanay Faye si Eliana palapit. Huminto sila sa harap niya. Nang maramdaman ni Marco ang kanilang presensya, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay namumugto at pagod. Nang makita niya si Eliana, isang malamig na pader ang muling bumalot sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Ang boses ay walang emosyon. Hindi siya sumagot. Sa halip, inilahad ni Eliana ang sulat. Nanginginig ang kanyang kamay. Tiningnan lang ni Marco ang papel. Hindi niya ito kinuha. Eliana, umalis ka na. Sabi niya. Wala nang dapat pag-usapan. Mayroon. Pilit ni Eliana. Marco, patawarin mo ako. Ang mga salitang yon ay lumabas na parang isang bulong, puno ng pagsisising hindi niya kayang itago. Hindi ko alam. Patawad. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Marco. Patawad? Mabubuhay ba ng patawad mo ang tatay ko? Mabubura ba niyan ang 20 taon ng impyerno na dinanas niya? Hindi. Inamin ni Eliana habang nagsisimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Pero ang katotohanan, baka kaya niyang ibalik ang dignidad na ninakaw sa kanya. At sayo, ipinilit niya ang sulat sa kamay ni Marco. Sa pagkakataong ito, kinuha na niya ito. Binasa niya. Habang nagbabago ang ekspresyon sa kanyang mukha, mula sa galit, papuntang pagkalito, hanggang sa isang malalim na pagkaunawa, alam ni Eliana na naintindihan na niya. Wala nang panahon para sa mga luha. Sabi ni Marco, ibinulsa ang sulat. Isang bagong apoy ang nagliliyab sa kanyang mga mata. Ang apoy ng isang mandirigma. Ang board meeting. Bukas ng umaga, sagot ni Eliana. Kailangan natin ng pruweba. Ang sulat na ito ay salita lang laban sa alaala ng isang imperial. Hindi sasapat. Nag-isip siya ng malalim. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang head nurse. Si Nurse Reyes. Siya ang kasama ni Itay at ng ama mo sa loob ng operating room. Nakita niya ang lahat. Nasaan siya? Mabilis na tanong ni Eliana. Nag-retire na siya, maraming taon na ang nakalipas. Umuwi yata sa probinsya nila sa Laguna. Puntahan natin siya. Desididong sabi ni Eliana. Ngayon na. Paano ang tatay ko? Kami na ang bahala dito, Marco. Sabi ni Nanay Faye na kanina pa tahimik na nakikinig. Puntahan ninyo ang katarungan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Go! Mabilis ang kanilang mga kilos. Bumalik sila sa van. Si Marco na ang nagmaneho. Ang gabi ay malalim na, pero ang kanilang misyon ay mas mahalaga kaysa sa pagod. Habang nasa highway, sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Eliana ang panginginig ng kamay ni Marco sa manibela. Dala ng pagod, ng galit, ng takot. Walang pag-aalinlangan, inilapat ni Eliana ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay nito. Isang simpleng pagdampi. Natigilan si Marco. Tumingin ito sa kanya. Sa mga mata ni Eliana, wala nang pagdududa. Ang nandoon na lang ay suporta. Pag-unawa. Tumangulang si Marco at ibinalik ang tingin sa daan. Pero hindi na nanginginig ang kanyang kamay. Makalipas ang halos 2 oras na paghahanap sa isang maliit na bayan sa Laguna, gamit ang lumang address na naaalala ni Marco, natunto nila ang isang maliit na bahay na bato. Ito na yon? Sabi ni Marco. May ilaw sa loob, may pag-asa. Bumaba si Marco at nagmamadaling kumatok. Naghintay sila.
Walang sumasagot. Kumatok siya ulit mas malakas. Ang pinto na hindi pala nakalak ay bahagyang bumukas. Sumilip si Marco sa loob. Nurse Reyes? Walang tao. Magulo ang sala na para bang may umalis ng nagmamadali. Isang kapitbahay, isang matandang babae na nagwawalis sa kanyang bakuran kahit hating gabi na ang lumapit. Naku iho, kung hinahanap ninyo si Elena, kakaalis lang, sabi nito. Saan po siya nagpunta? Tanong ni Marco. Abay sinundo. Ang swerte nga niya eh. May 2 lalaking dumating, naka-Amerikana. Isasama raw siya sa isang all-expense-paid trip. Biglaan, pero mukhang masaya naman siya. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Marco at Eliana. Anong oras po sila umalis? Tanong ni Eliana mula sa van. Mga kalahating oras lang ang nakalipas, sabi ng matanda, na may kakaibang ngiti. Ang sabi nga, baka matagalan daw bago makabalik. Parang hanggang bukas. Nagkatinginan si Marco at Eliana. Naunahan na sila. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay puno ng isang mabigat at desperadong katahimikan. Ang huling pag-asa nila ay nawala. Ang bukang liwayway na sumasalubong sa kanila ay hindi simbolo ng bagong pag-asa, kundi ng papalapit na katapusan. Anong gagawin natin? Basag ni Eliana sa katahimikan. Tumingin si Marco sa daan. Ang mga panga ay nagtagisan. Pupunta pa rin tayo. Pero wala tayong pruweba. Tatalunin lang tayo ni Victor. Pupunta pa rin tayo. Ulit ni Marco. Mas mariin. Dahil kung may isang bagay na natutunan ko sa iyo, Eliana, iyon ay ang lumaban hanggang sa huli. Nang makarating sila sa Imperial Tower, 10 minuto na lang bago magsimula ang board meeting. Sa lobby, naghihintay si Nanay Fe. May dala itong isang damitang para kay Eliana. Tumawag ang ospital, sabi ng matanda kay Marco. Stable na ang tatay mo. Nilagay na siya sa private room. Lumalaban siya. Isang maliit na sinag ng liwanag, sapat na para magpatuloy. Sa loob ng boardroom, malamig ang hangin. Ang mahabang mesa ay napapaligiran ng mga miyembro ng board, mga lalaki at babae na nakasuot ng itim. Ang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Victor, ang hari sa kanyang trono, naghihintay ng kanyang koronasyon. Nang bumukas ang pinto, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Itinulak ni Marco si Eliana papasok. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida. Ang mukha niya ay pagod, pero ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Victor. Look what the cat dragged in. Nag-abala ka pa, Eliana? Pwede mo namang hintayin na lang ang resulta sa mansyon mo. Hindi siya pinansin ni Eliana. Tumingin siya sa mga miyembro ng board. Bago kayo magdesisyon, sabi niya, ang boses ay malinaw at matatag. Mayroon lang akong gustong ipakita sa inyo. Tapos na ang oras mo para magsalita. Putol ni Victor. Let's proceed with the vote. Isang bagay lang, pakiusap ni Eliana. Tumingin si Victor sa paligid. Nakita niya ang katiyakan sa kanyang tagumpay. Fine, give her one last show para mas masaya. Huminga ng malalim si Eliana. Tumingin siya kay Marco na tumango bilang suporta. Sa loob ng maraming buwan, panimula ni Eliana, sinabi ninyong lahat na imposible akong makalakad ulit, na ang kumpanya ay kailangan ng isang leader na kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Tumingin siya ng diretso kay Victor. Tama kayo. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa armrest ng wheelchair. Ginamit niya ang lahat ng lakas na natitira sa kanya, ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang lahat ng pag-asa. At sa harap ng kanilang mga matang nanlalaki sa gulat, dahan-dahan, tumayo siya. Nanginginig ang kanyang mga binti. Pawis na pawis ang kanyang noo, ngunit nakatayo siya, mag-isa. Isang kolektibong paghinga ng pagkamangha ang narinig sa buong silid. Si Victor,
Sa unang pagkakataon ay natigilan. Ang kanyang ngiti ay naglaho. Pero hindi lang yan ang kaya kong gawin, sabi ni Eliana habang maingat na humakbang palapit sa screen sa dulo ng kwarto. Si Marco ay nasa tabi niya, hindi para suportahan, kundi para magbantay lang. Kaya ko ring ilabas ang katotohanan. Pinindot ni Marco ang isang button sa isang remote. Bumukas ang malaking screen. Ang lumabas ay hindi mga numero o graph, kundi ang mukha ni Nurse Reyes. Maputla ito at takot na takot. Ang video ay kuha mula sa isang cellphone. Medyo magalaw, pero malinaw. Ako po si Elena Reyes. Simula ng babae, nanginginig ang boses. At ako ay... Nasaan siya? Galit na tanong ni Victor. Paano? Ngumiti si Marco. Akala mo sa probinsya lang kayo magaling, Victor? Sa barangay namin, walang sikretong hindi nabubunyag. Ipinakita sa video si Aling Rosie, ang may-ari ng karinderya. Narinig ko sa trooper ng tricycle na may 2 dayo na kumuha kay Elena. Sabi nito, nagpatuloy ang video sa isang chain ng mga chismis mula sa trooper papunta sa tindera sa palengke hanggang sa isang guard sa isang private resort kung saan nila itinago si Nurse Reyes. Ang buong barangay ni Marco ay nagtulungan. Sa screen, nagpatuloy si Nurse Reyes sa kanyang testimonya. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kasalanan ni Don Ricardo, ang paninisi kay Dr. Cruz, ang pagbabayad sa kanya para manahimik, at ang huli, at ang nag-utos sa akin na manahimik ulit ngayon, sabi niya habang umiiyak, ay si Mr. Victor Montenegro. Binantaan niya ang pamilya ko. Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ng mata ay nakatuon kay Victor. Namutla siya. Kasinungalingan. Gawa-gawa lang yan. Pero huli na. Bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang 2 pulis. Natapos na ang laban. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, nang sila na lang ni Marco ang naiwan sa loob ng boardroom, tumanaw si Eliana sa malaking bintana. Ang syudad ay nasa kanyang paanan. Ang kanyang kaharian na ibalik sa kanya. Lumapit si Marco. Hindi ito nagsalita. Humarap si Eliana sa kanya. Ang babaeng dating reyna ng yelo ay wala na. Ang natira ay isang babaeng natutong masaktan, magkamali at bumangon. Salamat, sabi niya. Umiling si Marco. Salamat sa'yo. Isang katahimikan. Ngunit hindi ito yung tipo na hindi komportable. Ito ay isang katahimikang puno ng mga bagay na hindi masabi ng mga salita. Ngayon, sabi ni Eliana, kailangan nating bisitahin ang isang bayani. Sa ospital, natagpuan nila si Dr. Antonio Cruz na gising na. Maputla pa, pero may isang bagong kislap sa kanyang mga mata. Nang makita niya si Eliana na naglalakad palapit sa kanyang kama, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Walang nagsalita, walang humingi ng tawad. Ang pagtayo ni Eliana at ang kapayapaan sa mga mata ni Dr. Cruz ay sapat na. Nang mag-isa na lang sila ni Marco sa hallway, huminto si Eliana. Tapos na ang laban, bulong ni Marco. Tumingin si Eliana sa kanya. Isang ngiting ngayon palang nakita ni Marco. Isang ngiting puno ng pag-asa, pagmamahal, at isang bagong simula. Umiling siya. Ngayon palang magsisimula, sabi niya. Ang sa atin. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating malamig at malawak na hardin ng mansyon ng mga imperial ay nagbago na. Ngayon, ito'y isang masiglang healing garden. May mga bulaklak na iba't iba ang kulay, may mga halamang gamot at isang maliit na fountain sa gitna na ang tunog ng tubig ay nagbibigay ng kapayapaan. Dito ginaganap ang libreng physical therapy para sa mga pasyenteng walang kakayahang magbayad. Isang proyekto ng bagong tatag na Cruz Imperial Foundation. Naglalakad si Eliana sa mga mabatong landas. Dahan-dahan, may kaunting di perpektong paglakad, pero walang tungkod, walang alalay. Bawat hakbang ay isang paalala ng kanyang pinagdaanan
at ng kanyang tagumpay. Ang kanyang suot ay hindi na pang negosyo. Isang simpleng bestida at tsinelas lang. Ang kanyang ngiti ay hindi na pilit o kalkulado. Ito'y totoo at malaya. Sa isang bench sa ilalim ng puno ng akasya, nakaupo si Dr. Antonio Cruz. Mas malakas na siya ngayon. Ang dating bigat sa kanyang mga balikat ay nawala na. Pinalilibutan siya ng mga bata mula sa kalapit na bahay ampunan at tinuturuan niya sila tungkol sa mga pangalan ng mga halaman. Ang kanyang dignidad ay naibalik, hindi sa korte, kundi sa pagbabalik ng kanyang layunin sa buhay, ang magpagaling. Sa di kalayuan, naghahanda ng merienda si Nanay Faye para sa mga bata. Ang mukha ay puno ng kagalakan na matagal nang hindi nakikita sa kanya. Masyado kang nag-iisip. Isang pamilyar na boses ang bumulong mula sa likuran ni Eliana. Naramdaman niya ang dalawang braso na yumakap sa kanyang bewang, ang pamilyar na init, ang pamilyar na amoy. Si Marco, isinandal ni Eliana ang kanyang ulo sa dibdib nito. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat. Dahil pinili mong baguhin, sabi ni Marco. Pinili mong magpatawad. Humarap si Eliana sa kanya. Nagpatawad na ba ako? Tanong niya na para bang tinatanong din ang sarili. Pinatawad ko na si Victor sa ginawa niya sa akin. Pinatawad ko na ang ama ko sa kasinungalingan niya. Huminto siya sandali. Pero ang pinakamahirap patawarin ay ang sarili ko. Sa lahat ng taon na nasayang sa galit, hinaplos ni Marco ang kanyang pisngi. Hindi nasayang ang mga taon na yon, Eliana. Hinubog ka niyon para maging kung sino ka ngayon. At ang babaeng nasa harap ko ngayon, siya ang mahal ko. Isang matamis na halik ang kanilang pinagsaluhan. Isang halik na hindi na puno ng desperasyon o pag-aalinlangan, kundi puno ng katiyakan at kapayapaan. Naaalala mo ba ang sinabi mo noon? Tanong ni Eliana habang nakatitig sa mga mata nito. Na hindi kayang bilhin ng pera ang milagro? Tumango si Marco. Tama ka, sabi ni Eliana. Ipinatong niya ang kamay ni Marco sa kanyang dibdib. Dati, ito lang ang pag-aari kong hindi kayang kontrolin ng pera. Ngumiti siya, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Ngayon, pag-aari mo na. Magkahawak kamay silang naglakad papunta sa isang bagong tanim na puno sa gitna ng hardin. Kinuha nila ang isang regadera at sabay na diniligan ito. Ang pagpapatawad ay hindi isang pinto na minsan mo lang bubuksan. Ito ay isang hardin na kailangan mong alagaan araw-araw. At sa hardin na yon, sa ilalim ng araw ng isang bagong simula, natagpuan ni Eliana at Marco ang kanilang kapayapaan, hindi sa paglimot sa mga sugat ng nakaraan, kundi sa pagpapatubo ng isang pag-ibig na mas matibay pa sa anumang sakit.